isang malakas na pagyanig ng kalikasan ang gumulat sa daan noong October 18, 2025. Ang Bukidnon Davao Road na nagsisilbing tulay ng kalakalan at paglalakbay sa pagitan ng Hilagang Mindanao at Davao Region ang gumuho. Sa kasamaang palad, may mga buhay na nawala. May pamilya na nawalan ng haligi ng tahanan. Ang isang matandang mag-asawa kasama ang kanilang sinasakyang tricycle ay nasawi sa pagguho ng lupa. Hindi lang ang kalsada ang gumuho sa gabing yun, kundi mga pangarap, mga alaala at ang tiwala ng ilang pamilya sa bukas. Sa isang iglap, gumuho ang lupa. Mga sasakyang araw-araw na dumadaan dito, napilitang lumiko sa takot at pag-aalala. Kaya ngayon, susubukan naming tahakin ang alternative route. Kung gaano ito kahaba at gaano katagal ang oras. Sa bawat kanto, bawat liko, dadalhin namin kayo sa kung ano ang tunay na nangyari sa kalsadang ito. Ito ang kwento ng paglalakbay sa gitna ng sakuna. What's up sa inyo mga idol? Panibagong araw, panibagong vlog na naman. And for today's video mga idol ay andito tayo ngayon sa Buda. Etong lugar na to ay gitna ng Davao City at Bukidnon mga idol. Andito tayo sa Our Lady of Grace. Naglalakad kami ni Madam. Iniwan namin sa baba yung minivan. Ngayong araw mga idol, mag-iilibot tayo dito sa lugar na to. And for sure, nabalitaan niyo na may gumuho na kalsada dito banda sa may Bukidnon. So mamaya, dadaanan natin yun, tingnan natin kung ano meron doon. At syempre, i-update namin kayo sa mga kaganapan doon sa nangyaring landslide. Bida, managin dire. Okay, konti na lang mga idol. Ayun na sa taas. Doon sa dulo, may maliit na chapel. Lapit na. 360 pala yung tanawin sa taas mga idol. Pwede kayo magsindi ng kandila dito. Lalaki na rebulto. Grabe. Sobrang laki ng rebulto mga idol. Actually, itong rebulto na ito mga idol ay nasa tabing kalsada lang. Ayan lang kalsada sa baba oh. Makikita nyo naman to sa highway. Pagdating nyo dito sa may malapit sa rebulto, may paakyat. So sa mga medyo malalakas yung sasakyan, pwede nyo naman sigurong iakyat dito sa loob. Kung may motor kayo, pwede rin. Pero kami, dahil minivan yung dala namin ngayon, ay iniwan namin sa kalsada. Malaking rebulto ni Mama Mary dito sa Buda mga idol, puntahan nyo to. Malalayo pa yung babiyahin natin papunta dun sa may overview, dun sa may gumuho na kalsada. At tingnan natin kung ano na nga ba ang update doon sa nangyari doon mga idol. Tara, biyahe muna tayo. Let's go.
ngayon mga idol, tapos na tayo dun sa Our Lady of Grace, dun sa malaking rebulto. Ngayon naman ay babiyahe tayo ng kulang-kulang mga 1 oras at kalahati papunta dun sa Bukidnon. Dun sa lugar na yon mga idol ay dun yung may gumuho na kalsada. At titingnan natin ngayon kung ano na ang nangyari doon. Okay, mga idol, makalipas ang 1 oras at kalahati ay narating na natin ang overview dito sa Bukidnon kung saan ay malapit dito yung gumuhong kalsada. Di ko lang alam kung saan banda dito. So, may mga nakikita naman kaming nakamotor. Maraming mga sasakyan mga idol kasi ongoing yung pag-retrieve ng mga natabunan sa gumuhong kalsada. Kasi sa pagkakalam ko mga idol, may mga natabunan eh. Police, siguro may mga rescuer din, napailan-ilan at maraming tao mga idol. So palipad tayo ng drone, tingnan natin kung saan banda na area. Temporary nga kasada nga one way. Kanang yellow. Ang apil lang. One way. Kanina yelo? Ako na yelo. Ito na sila. Ito may bago ng balay, bago ng balay. Bago ng balay ito. Pero ang katong pag landslide, ang mga bus, padayon na gyapon sila. Baktas lang, ang motor lang gikuan gapon. Motor okay sa ariling. Dito sa kung lisod ni dire, mas lisod dito. ang katong diya sa ubos, napay mga rescuer diya. Ato karon trabaho. So, itong daanan dito mga idol ay temporary lang para sa mga motor. So, tuloy-tuloy pa rin yung pagdaan ng mga motorista dito. Tapos yung bus ay, nakita nyo kanina, ay may padaan din. So, ito yung update dito mga idol. Sa kasalukuyan, meron na dinadaanan yung mga motor. Nakita nyo naman sa video. Tapos, yung mga pasahero ng bus ay nakakadaan pa rin. Dito rin, naglalakad lang sila. Tapos, lilipat lang ng bus papunta ng Davao City or papunta ng CDO or sa Bukidnon. So, okay naman kung may motor kayo, ay passable siya sa ngayon, as of ngayon, October 22, alauna ng hapon. So, passable na siya sa motor, may temporary na daan dito sa gilid. Pero sa 4 wheels, negative pa mga idol as of ngayon. Tapos, base dun sa nakausap natin, dun sa may mga nakamotor ay may 2 pang hindi na-recover yung nakasakay sa tuktok. Magagawan lang siya ng kalsada kung ma-recover na yung 2 na hindi pa nakikita hanggang ngayon. Nakita nyo naman kanina na may temporary na kalsada. Yun din yung gagawa ng temporary na kalsada pang 4 wheels mga idol pag na-recover na yung 2 dun. Hindi daw gagawa ng temporary hanggang hindi na-recover yung 2 natabunan dun sa baba. Yan, solid yung tulay oh. So, shoutout kay Kuya Jerry na nakausap natin kanina. Siya ang nagturo sa atin na may daanan pala dito sa Sinuda, papunta ng Punsyan, lulusot doon sa Quezon Bukidnon, sa kabilang side nung gumuhong kalsada mga idol. So, ito yung magiging isa sa mga malapit na alternative route papunta ng Bukidnon kung galing ka ng Davao City or kung galing ka ng Bukidnon, papunta ng Davao City naman mga idol. Ang palatandaan ninyo ay itong L5, pero hindi yung araw sa kabila. At itong Dunwo Enterprises.
Yan yung palatandaan. Tapos sa kanan may Sea Oil na gasoline station. So papasok dito. Pagdating dun sa Poncian ay magtanong tayo kung saan papunta ng Quezon Bukidnon. Ito may konting rough road lang pero paakyat lang ng tulay. Pasabit Bridge. Yun. Salamat. Yan. Ayos yung bata. Tinuruan tayo papunta dito sa kalsada, sa tamang daan. Ito, may konting babain lang. Dito pala. Ayan. Ito, konting rough road lang. Tapos sa unahan naman ay may kalsada na ulit na semento. So kung kaya ng minivan, kaya ng kotse yan. Lalo na kaya ng mga pick-up tsaka mga SUV. So, yan yung papakita namin sa inyo ngayon mga idol. Alternative route, papunta ng Bukidnon, galing ng Davao. Ito rough road pero kaya ng minivan. Tsaka may van din na Toyota na nakasunod sa likod natin. Yan, may semento na ulit. Tuloy-tuloy tayo sa biyahe. Hindi ko alam kung gaano kalayo itong mga idol pero maaga pa naman. Time check to 24. Tingnan natin kung anong oras tayo makakalusot dun sa Quezon Bukidnon proper. Tapos maganda rin yung mga tanawin sa... Ito yung bata na nagturo sa atin kanina. Mao na siya, no? Patiin natin. Salamat dong! So, ito may konting rough road. Pero yung paakyat na feeling ko medyo matarik mga idol ay rough road. So, tingnan natin. Kaya naman siguro kasi hindi naman basa yung kalsada. So, subukan natin kung kaya na minivan. Hindi pala siya totally sementado. May mga putol-putol na kalsada, konting rough road. Pero hopefully, hindi ganun kalala yung kalsada. Para at least, kung sakaling gusto nyo dumaan, dito ay alam nyo kung saan kayo dadaan. Kaya yan. Tuyo naman yung kalsada eh. Putik. Linaw ng ilog dun ah. Gapang lang, low gear. Kaya. Hindi naman ganun katarik mga idol. Rough road lang pero hindi ganun katarik. Rough road talaga. Pero kaya ng sedan to. May mga bato lang kasi mga idol na nakausli sa kalsada kaya ramdam mo yung alog ng sasakyan. Pero kaya. Gapang lang. Sa mga mabababa ang sasakyan, gapang lang kayo dito. Huwag niyong madaliin. By the way mga idol, sa mga nagtatanong, 4x2 ang gamit namin na minivan. So, kung kaya namin madaanan, kaya na humusga kung kaya ng sasakyan ninyo. Pero kung nakamotor kayo mga idol, huwag kayo dumaan dito ha. Doon kayo dumaan sa may gumuho. May ginawa silang temporary na kalsada doon para sa mga motor. Yan, tuloy-tuloy tayo sa biyahe mga idol, pero stop over tayo saglit. May nakita akong magandang tanawin. Doon sa may kalayuan, may bundok doon na parang Batanes. Oh. Yan, paakyat doon, rough road lang. Siguro kung nakamotor, kaya yan. So, ayan, nasa rough road pa rin tayo mga idol. Medyo malayo-layo pa to, pero tingnan nyo naman sa labas. Ganda dito. First time namin pumasok dito sa lugar na to mga idol.
Sobrang rough road lang talaga, pero grabe, tingnan niyo yung view. Solid. Napaka-solid ng view dito mga idol. Yung may dinaanan na tayo na bahay na sobrang ganda. Tapos dito naman sa kanan natin, overlooking siya. Hindi lang makita sa camera kasi medyo masukal. Pero sa likod yan mga idol ay overlooking. Tanaw yung mga bundok dun sa malayo. Ayan mga idol, nakababa na tayo at medyo madugo yung kalsada. Rough road na critical. Buti na lang hindi kami nabalahaw. Kahit 4x2 kaya naman. Pero I doubt kaya ng mga kotse na mabababa. Dito ay kakanan tayo papunta ng Quezon, Bukidnon. So eto na yung papunta ng Quezon. Tapos dun sa kaliwa, yung sa likuran namin ay yun naman yung papuntang Arakan. So galing dun kanina papasok sa Siluda ay nasa mga 1 hour 15 minutes yung rough road. Rough road talaga siya mga idol. Kung mababa yung sasakyan ninyo ay huwag nyo nang subukan. May halo-halong putik, may daan na mabato, may mga manalalim na mga segment, kaya ingat-ingat sa mga dadaan doon. Pero kung malaki ang sasakyan ninyo, walang problema yun. Kahit 4x2 mga idol. Yung minivan nga na dala namin ngayon ay 4x2 lang. So kaya naman. So on the way tayo ngayon sa Quezon, Bukidnon. So hopefully ay sementado na lahat papunta ng Quezon. Tingnan natin. So ito pala sa unahan ay rough road ulit. Tanong natin kung kaya ng minivan. Parang sa tingin ko kaya na dia dili. Kuaglapok. Ay, kuaglapok. Bida kay na dia, boss. Si bida kay na dia. Hindi kayo? Dili kayo. Wala front? Wala. Kadi alanganin. Kaya man basi kamo ka bako, bako. Ano man? Simentado na dia. Oh, simentado na kayo. Mao na lang. Puncan na lang mo lapos. Oh, Punchan Milapos. So kanina lang ang area na rin na critical dahil pag abot na sa ibabaw, simento na, diretso na sa Quezon. Itong portion na lang sa taas yung rough road, pero sa taas ay sementado na. So galing dyan sa taas papunta ng Quezon, Bukidnon ay diretso na yan, sementado na mga idol. Subukan nating akitin yan mga idol kahit hanggang dun sa sementadong part lang, para sigurado talaga na pwedeng daanan itong alternative route na sinasabi ko. Yung mga papunta naman ng Davao mga idol ay wala naman problema kasi pababa naman tong area na to mga idol. Kahit yung mga 4x2, may mga van nga na papunta dito sa atin banda galing dun sa taas. So kaya yun.
Ang question lang natin ngayon, dahil hindi pa natin naaakyat, ay kung kaya ba ng 4x2 na dumaan dito sa kalsada na to. So, yan yung papakita namin sa inyo ngayon. Pagdating natin dun sa may sementadong part ay iikot na tayo. Kasi hindi na natin kailangan pumunta ng Quezon Bukidnon. Kasi dire-diretso na yun eh. Sementado na yun. Okay tayo, may kotse. Ayan. May kotse na galing ng Quezon Bukidnon papunta ng Arakan. So, kaya yan. Shout out, Dol! Kaya na eh. Saka. Kaya na. Simentado naman si Babaw, no? Oo. Salamat, Dol! So, hintayin lang natin yung turn natin mga idol kasi one way lang yung kalsada dito. Pero kung SUV yung dala nyo, eh walang problema yung mga idol. Yan, no? Ang bilis. Diretso. So tara. Ako natin. Baka sabihin nyo, hindi kaya ng biniba na 4x2 eh. Oo, naon. Basic. Mga idol, balik tayo syempre. Hindi na tayo diretso ng Quezon Bukidnon mga idol ha, kasi itong kalsada na to dire-diretso na to ng Quezon eh. Gusto ko lang ipakita sa inyo na passable siya sa mga 4x2 tsaka sa mga maliliit na sasakyan. So maghanap lang tayo ng lugar kung saan tayo pwedeng mag-backing. Dito yung kabilang dulo. May mga pila na papasok din. Ito naman yung mga galing sa Quezon Bukidnon mga ito. So, yes. Okay, so itong area na to 2 lanes na. So, yun. Goods yung kalsada. Okay, passable. Papuntang Quezon Bukidnon. Okay siya mga idol. Goods. So balik tayo. So ngayon naman subukan natin yung pababa. Kung kakayanin ba ng mga maliliit na sasakyan. Pero for sure, dahil nakaangat tayo ay kaya ng pababa. Ito naman yung senaryo kung manggagaling ka ng Quezon Bukidnon. Pababa ka naman dito. Ayan. Pasok tayo ulit sa pasok tayo ulit sa one way na sementado na bahagi. Pababa na tayo mga idol. Dapat may ano to, nagbabantay para may coordination dun sa mga paakyat tsaka mga pababa. Kasi one way mga idol eh. So yun lang yung kulang dito mga idol, yung tagabantay sa mga papasok na sasakyan para may coordination. Yung nasa harap pala natin
4x2 din yan. Ayan, may sports bike sa likod natin. Oh, kaya nga ng sports bike eh. Medyo madulas lang. Pero kaya yan. Tsaka wag kang magpo-full brake pag medyo madulas na putikan. Ayan yung technique dito. Ayan. Kaya naman ng Avanza eh. Nasa harap natin. Yun lang. May mga paahon ng mga malalaking truck. So paano kaya to? Bag ano sila kaya? Kulang talaga ng ano, taga-bantay. Walang coordination eh. Lahat papasok. Pagdating dito sa gitna na one way na lang, wala. Atrasan. Depende kung sinong magigiveaway. May space naman sa kanan eh. Kaso medyo maputik. Ayun. Ayos. Ayun, tested mga idol. Passable yung kalsada dito papunta ng Quezon Bukidnon. So ayun mga idol, goods na. Tested na kaya ng 4x2 dun sa medyo critical na kalsada dun papunta ng Quezon. At ayun, sakto lang yung oras natin na may konting liwanag pa. Daanan naman natin yung kalsada na Arakan. So yung papunta ng Arakan mga idol, dire-diretso na yung papunta ng Davao City. Ayan. Aabutan natin ng konting liwanag mga idol para may makita pa kayo. Ayan, tuloy-tuloy lang yung biyahe mga idol. 2 lanes yung kalsada. So far, konti lang yung mga sira-sira na kalsada. So kakaliwa pala tayo dito papunta ng Davao mga idol. Etong sa kanan papunta ng Arakan proper. Etong sa kaliwa ay punta ng Davao. May mga nakalagay naman this way to Davao. Ayan. May nilagay na sila ng mga karatula para hindi kayo mawala. At ito, paakyat tayo mga idol. Ayan, may dinadaanan tayong rough road dito. Ayan, sementado na ulit. Yun. Ayan. Nasa highway na tayo mga idol. Ayan. Oo. Ayan. Nakalabas na tayo ng main road mga idol. Nasa Davao Bukidnon Road na tayo. At ito yung kanto. Yung may nakalagay na this way to Municipality of Arakan. Dito yung kalsada. At palatandaan na ito yung kalsada this way to Bukidnon for light vehicles only. So, ayun mga idol. Passable naman siya mga idol. Medyo mahirap lang sa ngayon. Kung may malaki kayong sasakyan, SUV, pickup, 4x4, kahit 4x2, basta malaki, wala problema. 4x2 na sasakyan, kaya. Kotse, kaya. Sa mga mabababang sasakyan lang ay mag-ingat lang kayo mga idol. Dahil medyo may mga sira-sira na daan. Pero kung gusto niyo magandang kalsada ay doon kayo dumaan sa Tagum, Talaingod, San Fernando, Valencia. Yun yung alternative route na medyo maganda-ganda at walang masyadong sira-sira na kalsada mga idol. So ayan, sana ay may natutunan kayo at sa lahat ay mag-ingat sa pagbiyahe. So yun mga idol, hanggang dito na lang. Tatapusin ko na tong episode natin. Once again, itong Biyahe with Ken sa lahat. Mag-ingat kayo, palagi stay safe mga idol at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Once again, like, comment, and subscribe sa mga di pa nakasubscribe dyan. Maraming salamat once again mga idol. Ito ang Biyahe with Ken. Paalam!